Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Ami from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, Taurus. Maraming salamat po. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat din. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Taurus. General reading tayo Ano man ang energy mo? Ano man ang gender mo? Ano man ang iyong edad? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Taurus. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sino man, kayo ang magabago ng destiny nyo. Napakarami yung energy sa mundong ito Huwag nyo ipilit kung hindi inyo ito energy. Kasi marami kayong energy. Nangyari man ito sa iba is mangyayari pa lang or sa mga susunod na araw. Uy, okay. Dito sa sitwasyon mo is magkakaroon ng biglaang siguro hindi yung sitwasyon na magkakaroon ka ng idea or magkakaroon ka ng awakening, with something na you are stuck. Hindi man siya this September by the October or bago matapos isang September is magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Kumbaga, ibibigay sa'yo ni universe yung sign para ikaw is mag-wake up or para maliwanagan kung ano mga bagay o sitwasyon na need to let it go, ang sinasabi dito. May mga biglaang magaganap o mangyayari na hindi mo aasahan and you need to be aware. Ibig sabihin, then ay may tao na may dark thoughts sa'yo, may tao na biglang magsasalita sa'yo ng hindi maganda, pwedeng kasamaan mo sa trabaho, or pwedeng a family relation, pwedeng ganun, akong nakikita dito. There's an end of a cycle situation, ako na nakikita dito, magkakaroon ng pagbabago. Sa iba naman sa inyo ay may mga unexpected change, pwedeng may mga aayusin, may babaguhin, o kaya naman may uumpisahan, may itatapusin at uumpisahan. Sa iba naman dito, meron kasing sinasabi dito na message, message from someone na maaring lumabas. Ano ba? Namatay. Maaring namatay itong sitwasyon na to. Hindi ko lang alam kung bakit. Sabi niya kasi, I'm still stuck. Parang may mga sitwasyon na sinasabi niya na hindi niya napag-isipan nung siya ay nabubuhay pa. May mga sitwasyon na naging pabigla-bigla siya, or pwede rin na biglaan yung pagkawala niya, pwedeng ganun. Or may mga sitwasyon na hindi siya nag-isip maigi. Kumbaga, hindi siya naging aware, May nagawa daw siyang ganun, na hindi siya naging aware o about the situation. Naaring matagal niya itong kinimkim or matagal niyang binitbit itong sitwasyon na to. Stuck daw siya, I feel trapped and feeling stuck in a situation. Kumbaga, hindi ko alam kung nahahatak siya ng sitwasyon, pinagsisisihan niya yung point na yon, or yung there's a pain, kumbaga still pain itong sitwasyon na to, sabi niya dito. Kumbaga maaring napopokus din siya sa situation na yon, sa nangyari in the past. Yun ang message dito May mali siyang ginawa sabi niya Pwedeng sa iba dito, kasi dito si Devil, pwedeng meron siyang masamang ginawa, when it comes to a relationship or to a connection na hindi niya talaga pinag-isipan. Sa iba, kung wala naman siyang masamang ginawa, sabi niya dito is,
sana nasa isaayos niya yung kanyang pamilya or kanyang relasyon, no? In a good way. Kumbaga, sana is, parang iniisip niya na, sana komportable sila, sana ginawa ko na ito noon pa, para at least na wala man ako, is okay sila. Parang ganun sinasabi niya ha. Yun ang nakikita ko. So, iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa ito, may mga sitwasyon na pilit mong iniintindi o may mga sitwasyon na nagkakaroon ka na pag-i-evaluate doon sa bagay na yon, nagkakaroon ng mga mababagal na decision making o mabagal na sitwasyon sa buhay mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na may tinitimpi o tinitiis ka sa buhay mo, dinipilit mo i-progress o need to progress o ina-analyze mo yung sitwasyon na iyon, nagkakaroon maari ng pagpaplano, maaring plano ito noon pa na gusto mo nang baguhin o gusto mo magkaroon ng pagbabago. No, you want a renewal situation. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo, may mga bagay na maaring natutunan mo, no, sa situation. And yun yung sitwasyon na maaring makapagbibigay sa'yo ng pagbabago. Or you need to reminisce the past situation na mga naganap o nangyari para malaman mo kung ano yung mga bagay na need na baguhin sa buhay mo, no? Or yung may mga bagay na need ng clarity, yung mga bagay na need to create, ganyan. Yun ang sinasabi dito. Nagkakaroon ng okay, you're still dealing with someone, no? You're still dealing with the past person, parang deal ka pa rin doon, ano? Nakakonect ka pa rin doon. Ang nakikita ko sa'yo, maaaring may mga naaalala ka o nare-reminiscing ka na good and bad situation in the past. May tao na want to communicate sa'yo. Ang nakikita ko dito. Baka iba sa inyo, managinip kayo o kaya naman nahandoon yung... Kasi may tao makipag-communicate eh. May taong gusto makipag-communicate sa iyo. Pwedeng anak mo, pwedeng mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng kasama mo sa trabaho. Kasi meron din ako nakikita na collaboration, partnership. Yun. Magkakaroon ng pagbabago into your connection. Ang sinasabi ito, you're still waiting, you're patiently waiting, no, sa isang bagay na maaaring ito is matagal mo nang hinihintay. Inaano ko talaga no? Baka may message pang iba. Tingnan natin ha. May nag-apology dito. Maybe you want, gusto mo ng apology o may taong gusto mag-apology. Meron kang isang sitwasyon na na siguro yung mga gagawin kang multitask, multi-priorities, ganyan. Na gusto mong ma-improve, you want to progress or need to progress, you want to give an effort and hard work, ganyan. Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Ay. The universe, explain mo sa akin to. Ano to? Tapos na to? Okay. Ano nang ano ngayon? Ano nang about nito? Ano nang about nito eh? Ano ba yung ano ko? Nagtatagalog. Ganun pa rin. Okay. Sa nakikita ko sa iyo dito, you are manifesting, no, about something na gusto mong desisyonan this time. Sa nakita maaaring there's a plan ako na nakikita sa iyo na gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, gusto mong desisyonan, yan, gusto mong aksyonan. Sa nakita ko to. Pero pilit mo yung tinitimbang or pilit mong pinag-iisipan kung tama ba o hindi. Siyempre, nahando yung pag-isolate sa bagay na to, no? Yan, nagkakaroon ka ng pag-isolation o pinag-iisipan mo talagang maigi yung sitwasyon na ito. Pwede siyang new plan, exciting plan, pwede siyang new beginning, or pwede siyang creativity ito, no? Sa nakikita ko dito. Pero andito ka sa sitwasyon mo na nahihirapan ka to decide. Parang
So, iba naman sa inyo, parang naiipit ka sa dalawang sitwasyon. Pwedeng in a relationship, or pwede rin naman na mga bagay na gusto mong aksyonan o desisyonan this time. Pwedeng ganun. Yan. May mga bagay na nabibiingkot ka in a middle situation. Pero ang sabi dito is, kailangan mong magsalita or kailangan mo i-pursue yung idea mo, maging masakit man yung outcome noon, at least nagawa mo o nadesisyonan mo. Harapin mo yung takot mo. You need to face a difficult decision in life. Ang sinasabi to, this is a time to think and to face your fear. Kumbaga, gamitin mo yung mind mo and intellect mo, no? Para makapag-crossroad ka na or para makapag-desisyon ka na sa sitwasyon mo into your life. Yun na nakikita ko dito. Or pwede rin naman may mga bagay ano ba to? Na nalulungkot ka, o may mga bagay na pinagsisisihan mo, no? Pwedeng ganun. Ako nakikita dito. May malalaman ka raw katotohanan? Ay, may dalawang tao. Ano ito? Dalawang tao mo? May dalawang tao ako nakikita. Dalawa, sabi ko na nga ba, may dalawa dito eh. Ba dito may dalawang tao? Ikaw or someone, may dalawang tao ako nakikita. Yung isa kasi, sa isang tao na to, yung isa, matulungin. Yung isa, pareho naman silang matulungin. Yung isa kasi siya parang ginamit niya yung utak niya in a wrong way. Yun ang nakikita ko dito Yun ang nakikita ko. Yung isa naman, siya, helpful person. Yun. Ano ba yan? Ba't gano'n? Tawa ako bigla dito There's a new beginning coming into your life. Ibig sabihin ay may makikipag-usap sa'yo or may tao dito. Maaaring bagong tao na makakausap mo or bagong tao na papasok sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na kasalan no? Yan, may mga pag-uusapan related to a kasal, o kaya naman may mga pupuntahan kang kasal, o kaya naman ay may pag-uusapan related to money, family. Ba't money? Ba't money nasa utak ko? Siguro money, may nag-iisip ng money dyan. Wala ba sa money? Yan ang nakikita ko dito. May pagkakasundo. Pag-uusap at pagkakasundo. May hihingi ng tulong or hihingi someone, no? O ikaw ang hihingi o may hihingi sa'yo ng tulong. Vice versa tayo. May tao, may getting together May getting together. Pwedeng may mga family unity, close relationship, reunion, surprise parties, event, pwedeng ganun. Mangyayari. Someone want ng union. Or gusto niya ng togetherness, or gusto niya ng pagkakaisa sa'yo. Or maybe ikaw ito. Ba? Night and night? Ano ba yun? Night. Ay, Diyos may marimar. May mga bagay na maaring matagal mo nang pinag-iisipan or matagal mo nang gustong gawin, no? And this is the time, ang sinasabi dito, no? This is the time na kailangan mo nang mag-move forward, no? Kailangan mo nang gawin yung bagay na yon, and make it reality, no? Sinasabi to, you need to follow your heart about dun sa decision na yon o sa sitwasyon na yon. Kailangan lang sa'yo is lakas ng loob, i-progress mo ito, effort, action, given hard work, you need to commit, no? This is sitwasyon na yon.
you need to concentrate din. Mag-concentrate ka and focus. No, ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito kasi maring this is a time to start a new project or creation o kaya naman is mga may mga bagay na kailangan mong baguhin when it comes to your routine. Yan sa mga ginagawa mo. Yan. Halimbawa, araw-araw ka lang nakaupo sa bahay at naglalaro ka lang. Diba? At nag-games ka lang. or araw-araw kang palaging same pattern ang ginagawa mo. Siguro this is the time na kailangan mo mag-move at kailangan mo mag-action, no? At i-progress mo yung mga dapat i-progress na need to improve and need na mag-success. Maging dedicated ka sa goal, no? Para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ay, ba't nandito pa tong malaking card? Nandito pa tong malaking card eh. Gulat ako, ba't nasa gilid ko siya? Parang na-odyamahan ako sa kanya. Sabi ko sa'yo, puro pera nasa utak mo. Sabi ko. Puro pera yun. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo. Bakit ganun? Alam mo, yung sitwasyon mo ngayon, Taurus, parang, ate, binibigay ko naman yung hard work ko, binibigay ko naman yung effort ko sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko. Bakit parang ganun? Parang hindi nagsasucess. Parang gipit pa rin ako sa pera, kulang ako sa pera, wala akong naiipon. Nag-iisip ka, nagsisiyasat ka, no? Paano mas masusolusyonan yung sitwasyon na iyon. Pwedeng kung sa trabaho yan, ganun din, di ba? Parang hindi nag-workout, ganyan. Ang sinasabi dito, nahadon ka sa sitwasyon mo na you want to recover yung difficult decision na meron ka sa ngayon. No? Nagtitimpi ka sa mga bagay o sitwasyon mo kahit na minsan hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, paano pa ba mag-umpisa, paano ba mag-move on, o paano ba gagawin yung mag-new beginning in life. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Siguro it's more on ano siya, mag-more give an effort ka pa, no? Baka kulang pa ang nakikita ko dito, baka kulang pa, baka isip ka lang ng isip, ganyan. Kailangan mo rin kasi focus action to make it real, no? Yung mga goals mo this time. Ay, anak, wala na yan. Natanggal na. O, paano mo anuhin yan? Chit mate. Yung anak ko kasi nag-ano. Yan. Yun. Kailangan is may mga sitwasyon na kung halimbawa sa skills mo, i-develop mo yon. O kaya magkaroon ka ng, mag-isip ka ng in advance situation. Halimbawa, nagtatrabaho ka ngayon. Kailangan is kung gusto mo talaga makaipon o makasave ng money, dapat may gawin ka pang ibang action. Diba? Mag-think advantage ka. Halimbawa, paano kasi isipin to? Halimbawa, ito lang naman ang pera mo, 300 pesos or 800 pesos. Bakit ka pagagastos? May pagkain naman sa bahay. Diba? O kaya naman, basta always take advantage sa lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo na pagdating sa pera. No? Kung may trabaho ka, okay, fine, may trabaho ka, pero sakto lang siya. Ano pang dapat mong gawin? O kailangan, magbenta ako ng ganito. Example ko lang ito para eto mako-cover niya yung mga expenses ko sa bahay, sa mga bayarin, and then itong isang ito yung maiipon ko. Mga ganun, pag-iisipan mo siyang maigi, no? Huwag ka lang magtiis, magtimpi na meron ka. Pero kung gusto mo naman na pagsaktuhin yung meron ka sa okay lang kasi pera mo yan di ba? Pero if you want the solutions more to focus kailangan sa'yo is a solid beginning to setting yung goal mo this time. Kailangan alam mo yung layunin mo. Bet ko bibilin to? Anong layunin? Why? Anong objective? Para saan? Di ba? Meron ka naman. Meron pa naman. May mga ganun. Basta may mga ganun sitwasyon. I hope lahat kayo may trabaho. Mukhang iba dito, either mawawalan ka ng trabaho, wala kang ipon, or
aalis ka sa trabaho mo. O pinag-iisipan mo. No? Sa iba naman sa inyo is maaring meron kayong kasamahan or someone's connected you na sakim at makasarili. Sana hindi ikaw yon. Meron ako nakikita papers and documents. Hindi ko alam kung ano yun. Baka may mga unfinished business ka when it comes sa papers and documents o may mga asikasuhin ka na papers and documents na kinakailangan. May nagkahiwalay. Sabi dito, siguro nagkahiwalay na sila ng matagal. Or, sa iba dito is months. Sa iba dito, 3, 4, 7. Iba dito, more than no? Siguro, as in years. As in years na siya. Decade. Decade talaga, no? Decade. Baka sabihin nyo, decay, ate, ano yun? Nasira. Bulok, ganyan. Hindi, decay, dekado. Dekado? Dekada? Dekada. O, diba? Ingot. Ingot talaga si ate. Yun. Dito sa sitwasyon mo is nagkaroon or may mga iniisip ka na bagay-bagay talaga, no? May mga daydream ka, fantasizing, or handun yung wishful thinking mo when it comes to your family, to your relationship. Ang nakikita ko, may mga bagay na gusto mong baguhin, may mga bagay na pinag-iisipan mo maigi, anong gagawin ko para mas good ito, ganyan, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Actually, dito sa sitwasyon mo, may pagpapasyahan ka raw. Nagkaroon ng malaking pagpapasya sa isang sitwasyon o magkakaroon ng malaking pagpapasya sa sitwasyon para baguhin ito. O kinakailangan na. Pero ang sinasabi dito, huwag kang masyadong magmamadali in your decision making. You need to be patient to make a choices and trust your intuition to make decisions right. Kasi pwedeng ikaw is magkaroon ng pagmaling decisions in life. Yun ang sabi dito. Huwag ka magmamadali. Kasi magsisisi ka at the end. Ikakasakit mo yung sitwasyon. No? Halimbawa, you have an idea, there's an opportunity na you want to decide dun sa bagay na yun, or halimbawa, pilitin mo daw munang isipin yun, i-analyze o i-progress or maglikom, no, ng information. Yun sinasabi dito. Tandaan mo palagi na walang makakapagdesisyon sa buhay mo kundi ikaw lang. You are the authority of your life. Any decision you make is ikaw ang may kasalanan. Hindi dahil sa sinabi nito kasi okay, mali yun, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Wala kang ibang sisisihin na ibang tao kundi ang sarili mo. The end, ikaw pa rin ang magdidesisyon ng lahat. Ikaw pa rin magdidesisyon at sa huli, no? At hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao. Expect the unexpected, no? Na magkakaroon ng pagtatapos. Sa iba dito, bagong trabaho no? Yan. Sa iba dito magkakaroon ng mga pagtatapos or there's a new beginning happen into your life. Magkakaroon nga na kasiyahan. May tao na makikipag-usap. May tao makipag-usap. Dito may makakausap kang bago. May makikilala kang bago. May pagtatapos ng isang sitwasyon sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. May malalaman kang katotohanan. Sana walang conflict, Expect the unexpected. Unexpected, a blow of emotions happen. Sa iba dito, there's a good news. Hindi siya mangyari this week.
or before ending of September. Sa iba kasi is 1 week o kaya is by the next month. Ganyan. May mga good news situation o may bagong panimulang magaganap o mangyayari sa'yo. Achievement also meron. Diba dito bagong karelasyon o kaya is pagbabalikan muli ng isang tao o kaya naman ay bagong trabaho. May mga action ka daw na gagawin o didesisyonan. Okay na kailangan. Devil. Parang 2 beses itong lumabas sa akin. May tao dito na ano, no? May tao na masama yung ugali. Pwedeng may mga tao na masasabi sa'yo na hindi maganda. No? Or may biglaang magaganap na ikaw ay matatrap or mai-stuck. Taloka. Ayaw, the Fool, oh. Sa iba dito, there's a lack of direction. Kumbaga, you're stuck in your situation. May stuck and trap ka nga talaga. No. May bullying din no? May mga tension na hindi pa natapos. Siguro yung iba dito, kaya ako nakikita yung stuck and trap. Siguro yung may mga tension na hindi nagtapos ng maganda. Ng maayos. Kaya nakita ko yung stuck and trap mo. Maaring may mga bagay na nahahata ka ng nakaraan kasi siguro andun ka sa sitwasyon na bigla kang umalis, bumitiw sa isang sitwasyon na o lumayo o inalis mo yung sarili mo doon and now hindi yun na-clear, no? Maaring gano'n yung sitwasyon na yun. Nagkaroon ka ng interest with something or with someone na hindi clear yung situation. Pwedeng gano'n, ang nakikita ko dito. And then also, ang sabi rin dito ay, hindi ko alam kung ikaw or someone is, kasi iba sa inyo nagkakaroon kayo ng self-limiting sa sarili nyo. Or magkakaroon kayo ng self-limiting to yourself. Pwedeng may mga gusto kang gawin, hindi mo magagawa. Maring ganun. No, may mga gusto kang desisyonan, pero hindi mo madesisyonan. Gusto mo umpisahan, pero hindi mo maumpisahan. Pwedeng ganun Gusto mong paguhin, pero hindi mo mabago-bago or mabago yung sitwasyon. Huwag mong bigyan ng limit yung sarili mo. No? May mga sitwasyon daw na nagkakaroon ng walang kabuluhan. May ginagawa ka ata na may sitwasyon o may ginagawa ka na walang kabuluhan o walang kapupuntahan. Yung Tagalog, engutin. Yun na nakikita ko dito. Kaya sinasabi ito, kailangan mo na mag-umpisa ng magsimula at tapusin yung mga bagay na na-stuck or na-trap ka. Mag-ingat din kayo when it comes sa health issue. Ang nakikita ko dito ay may tao na kailangan nyo ata magpa-check up or someone into your life, kailangan may mga check up, doctor, hospital, or may makukonfine. O may confine ako nakikita. Nagkaroon ng toxicity, no? Yan, nagkaroon na may tao dito na naging controller, ganyan, may tao na naging toxic or there's a situation of toxic. Ako nakikita dito. Alam mo, someone is obsessed. Nagkaroon ng obsession. Ako nakikita sa sitwasyon. Masyadong may taong naging mainitin ang ulo, naging magagalitin. Ako na nakikita dito. Yun. May tao na kung ano-ano yung sasabihin niya sa'yo or maybe ikaw ito kung ano-ano yung sasabihin mo with someone. Ano to, universe? Ay, madalaga. Ha? Ang dami mo namang iniisip? Sorry, kanina.
May iniisip eh. No? Meron kang 2 10, oh. Ano ba yun? Ang dami naman bumaksak. Sabay tinamad eh. Okay, dito sa sitwasyon mo, you fooling yourself in a situation, maybe a situation from the past, or someone want to fool yung sarili niya sa sitwasyon na yun, ano, na nagkaroon ng pagle-let go. Gusto niya ng open communication or gusto niya, kumbaga siguro pwedeng na-attract siya noong nakaraan or na-attract siya in a past situation in life, pwedeng ganun, no, na gusto niya na ano, gusto niya maayos eh, itong taon na to, gusto niya magkaroon ng pagsasaayos. Kumbaga, may mga unfinished business na maaring naganap talaga, no, na in this time, na gusto niyang ayusin yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Itong taon na to. Handun din yung pagsuporta, no? Maaring may tao na sumusuporta sa'yo or may tao kang sinusuportahan. Sa nakikita ko dito, tao na connected to sa'yo. Mag-ingat kayo kasi, tulad ng sabi ko kanina, there's a collapse, no? Or may tao na pwedeng ito is nakaraan na sa iba or pwede na sa iba is magaganap pala. May nakikita akong collapsing, may nakikita akong pagbaksak, pagguho, or may nasira, may pagkasira, parang ganun ang nakikita ko. May ganun ako nakita. May tao na hindi maasahan o hindi siya pwedeng pagkatiwalaan dito. Kasi andito rin si lovers. Pwedeng ikaw ito or someone into your life. Hindi man siya lovers, pwede siyang family part. Ito yan. Ganun nakikita ko dito, no? And then also, may pagle-let go eh, no? May tao na connected sa'yo na umalis or nag-let go. Pero sabi niya, may hindi siya natapos na isang sitwasyon sa buhay niya. Gusto niya itong ma-recover. Yun ang sabi eh. Gusto niya, ano gusto mo? Paano ka makikipag-communicate? Gusto niya makipag-communicate eh. Yun ang sabi niya. Dito. Gusto niya kumonect or makipag-communicate? Eh, kung nawala ka, paano ka makipag-communicate? Kung iba naman sa inyo, eh, maaring ito is anak nyo or mas bata sa inyo. Or maybe this is you. No? Yun nakita ko. Sa iba naman sa inyo, there's just too much responsibility or masyadong mabigat yung pasanin na nakaaklang para sa inyo or may mga nahihirapan ka na sitwasyon, na hirap ka na. No, yun na nakikita ko sa iyo. Alam mo, iba sa inyo, ano, attractive kayo. Attractive kayo hindi sa pera. Sa lovers. Attractive kayo sa lovers. Ibig sabihin, pwedeng kung mawawalan ka ng isa ngayon, may reservation, or may next na darating. Ganun. Vice versa. Pero sa iba ganun. Pahinga din pag may time, no? Joke. Sabi ka. Sa ate, bully yun, no? Ate, ako ata yung bully dito, di ba? Sabi ko may bully mo, ako ata yun, ah. Okay, sinasabi sa'yo dito is you need to give an effort and hard work and you need to commit sa mga pagbabago na gusto mong magbago sa buhay mo. This is the time to take it action. Mag-trust ka sa intuition mo. Ito na yung time na kailangan mo na mag-desisyon. No, may mga bagay na kailangan mo i-end para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. I-renew mo yung paniniwala mo. Siyempre, kailangan sa'yo isa clarity. Be idealism. This is the time to revert. Mag-trust ka sa intuition mo. Renewal is needed, no? Nasa sa'yo yung action na to, no? It's up to you to make it happen, ibig sabihin. Kung gusto mo ng bagong trabaho, it's okay.
may mga new opportunity na darating sa'yo. Meron din ako nakikita na kailangan mo lang talaga lang mag-put some effort. Always, the choices is always available is in yours. Don't be trapped, huwag kang malito, huwag kang magpastak sa sitwasyon na ito, no? Ang sinasabi dito, aksyonan mo hanggat maaari kung ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. May taong may sakit. Nang lalabo na mata nyo, no? Iba dito. Siguro a part of the family or may malabong mata. Ito na daw ang kailangan nyo na daw level up. Be creative. This is a breakthrough para sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. May mga opportunity na dumarating sa'yo. Ang kulang na lang sa'yo siguro action. May unfinished business nga. May tao na kukonect sa'yo. Pwedeng nasa ibang baryo, nasa ibang bansa, o probinsya. Yan, ang nakikita ko dito. Pero bakit kaya? Nang sabi ni card, mag-ingat ka. Yun ang sabi niya. Bakit po, universe? Yan nga natin. Bakit niyo po pinag-iingat to? Or may tao dito na kukonect sa'yo. Gustong kumonect sa'yo. Na nasa malayo na. Pera? Dahil daw sa pera. Tingnan natin. Pera, business, something ganun. Yun ang nakikita ko. May mga may mga pwedeng mga delay or cancel situation or hindi maganda yung situation. Kaya sinasabi rin ni universe na you need to be aware when it comes sa money. No, when it comes sa money, maging aware ka. May mga bagay na kailangan mo na mga few options. At sinasabi rin dito na planuhin mo maigi, ano? Kasi pag hindi mo daw ito plano maigi, is mali yung mangyayari. Or hindi magiging maganda ang sinasabi dito. May mga indecision situation, may mga bagay na pinipilit na kontrolin or balansehin. Kailangan mo daw mag-aksyon at mag-ingat pagdating sa pera, planuhin maigi. Kung alam mo nagkakaroon ka ng doubt, you need to decide na maigi. Kumbaga, you need to learn something para hindi ka rin maloko, no? Kung sa aspeto ng buhay mo to, kung karelasyon mo siya, or may mga papasukin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na related ang money, ganyan. Pwede siyang sa trabaho, yun. Or kung kayo naman is magkakaroon ng mga traveling, or may mga sitwasyon kayo na a-actionan, lalakarin, mag-ingat kayo. Hindi naman malaki, pero mag-ingat lang kayo ang sabi. Wala naman ako nakikita ang accident, pero you need to be aware. Ewan ko, ba't pinag-aware ka niya? Something need to let go. Take it action. Puro aware to eh. Puro aware. Arigato namaste. God bless.